أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمد الله سبحانه وتعالى وأتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أدخرها اليوم الإنعام والإحسان يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم أما بعد أيها المشاهدون المشاهدات أهنيكم بتحية الإسلام تحية أهل الجنة فهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا أيها المسلمون. My dear respected brothers and sisters in Islam and our parents and those who are non-Muslims watching us right now, Alhamdulillah, we always praise Allah subhanahu wa ta'ala for all the countless blessings that He bestowed on us. Please stay with us in this time to discuss about the life in the paradise. Subhanallah. Wa ma adrakumul haya fil jannah. Ano nga ba ang pagkaalam natin sa buhay sa paraiso? Lahat tayo ay naghahangad na kung bakit tayo gumagawa ng kabutihan, bakit tayo nagpapakabuti, bakit tayo sumusunod sa mga kautusan ng Allah, bakit natin pinipigilan ang ating sarili, bakit natin tinutulungan ang mga taong nahihirapan, bakit tayo naglilingkod sa ating bayan at lalong-lalo na ang paglilingkod at pagsamba at paggawa ng kabutihan na tagapaglikha ay isa lamang po ang ating layunin. Una, dahil ito ay para makamit natin ang kanyang paraiso, at tayo, pangalawa, ay natatakot sa parusa na kagimbal-gimbal na kung saan ito ay tatamasain ng mga tao sa impyerno na kahapon po, nung mga ilang araw, yun ang ating mga naging talakayan, ang buhay na kung saan pag tayo ay bumangon sa ating mga libingan. Tatunghayan natin ang mga pagkaganapan, mga pangyayari na ito ay mula sa kitab ng Allah, ang Quran, at ganun din ang mga hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam na kung ano ang mga sinabi niya patungkol sa magiging kaganapan. Ngayon, mga mahal naming magulang at aming mga kababayan, mga kapatiran sa pananampalataya, pagsama-samahan natin ang gabing ito ngayon, ang patungkol sa paraiso. Lahat ng bawat isa sa atin ay ito kung bakit tayo ay nag-aayuno, nagpapaterapa, nagbibigay ng zaka, gumagawa ng lahat ng ipinag-uutos ng Allah at pinipigilan natin ang sarili natin sa mga kasamaan nito ay dahil sa layunin natin ang paraiso ng Allah na ang mahal nating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل إني قد أعددت لعبادي الصالحين ما عين رأت وما أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر. هذا الحديث فيما رواه في البخاري ومسلم متفق عليه. Ang mahal nating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi ayon sa pag-uulat ni Abu Hurairah sa kitab ng Bukhari at sa Muslim na matatagpuan natin na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala ay, ako ay nagpangako
o nagtalaga ako na preparasyon ko sa aking mga alipin na mga mabubuting alipin, salihin, mga mabubuti, matakutin, nagsisigawan ng kabutihan, na ako ay nagtalaga sa kanila na hindi kaya maisalarawan o makita ng mata sa pakinig ng tenga, at ganun din hindi maabot ng pag-iisip ng tao kung ano itong paraiso ng Allah. Siya lamang ang Allah subhanahu wa ta'ala ang tunay na nakakabatid at ang tunay na nakaalam sa lahat ng patungkol sa paraiso na ito ay kanyang itatalaga sa mga taong nagsigawa ng kabutihan. At kaya nga naman tayo ay tigib na naniniwala ang paraiso ng Allah ay nilikha niya, na ito ay papapasukin ang lahat ang sino mang naging masunurin sa kanya. Mga kapatid, samahan ako sa mga puntong ito. Haythu wasafan nabiyyu sallallahu alayhi wasallam al-jannata bi anna lubnatun min adh-dhahab wa lubnatun min al-fiddah. Ang paraiso ng Allah ayon sa pagsasalarawan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ito ay yari o gawa o ang mga kasangkapan nito, ang mga nasa loobin at mga gamit nito ay ito ay mga ginto, pilak, silver at lahat ng anumang iminamahal ng Allah. Astaghfirullah, lahat ng mga minamahal ng tao na alam ng Allah na ito ay gusto niya at ito rin ay itinalaga ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga taong yun. Ang paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid, kung saan ang tao ay mananatili doon at mabubuhay hanggan. Sa paraiso ng Allah, la tantahi wala taqtati aw wala tanqati. Ang sa paraiso ng Allah ay walang katapusan. Ito po yung forever, sa mahilig sa forever. That real forever is in the day hereafter, and especially in the paradise of Allah subhanahu wa ta'ala, and also in the hellfire of Allah subhanahu wa ta'ala. Lahat yun ay forever. Wala tanqati, ibig sabihin ay hindi mapuputol ang saya. Alam nyo ba, mga kapatid, sa paraiso, tuloy-tuloy ang saya. Hindi napuputol ng isang segundo o saglit. At batid nyo ba na sa paraiso ng Allah ay walang tulugan? Kung hindi ka nakatulog doon sa iyong libingan, ayon sa kahapon na nasabi natin, the same thing in the paradise of Allah, hindi tayo aabutin ng antok o walang matutulog doon. Lianna an-nawm akhul maut wa laysa hunaka mautun fil jannah. Dahil ang antok o tulog ay ito ay kapatid ng kamatayan at walang kamatayan sa paraiso. Kaya kailanman sino man ang makakapasok sa paraiso, hindi kailanman siya makakatulog. Ayon sa hikma, wisdom ng mga pantas ay dahilan sa gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala na manatili ang iyong mata, ang iyong sarili sa pananatili ng kasiyahan. As-sa'adatu da'ima, ang kasiyahan na tunay na magaganap na hindi mapuputol at gusto ng Allah na lagi mo tong tinatamasa. Allahu Akbar. At bakit nga ba kailangan ng tulong, di ba? Bakit kakailanganin ng tulog? Ang nangangailangan ng tulog ay ang napapagod. Sa paraiso po, hindi tayo napapagod. Ano man ang gawin natin sa paraiso, lalo pang nadadagdagan ng ating lakas. Lalo ang tao, gumugwapo ang tao, at lalo pa ang taong ito, subhanallah, ay hindi siya tumatanda. Lidhalika qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fil jannati laysa hunaka ajuz. There was one woman came to Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam during his life, and then the old women asked the Prophet of Allah, "O Messenger of Allah,
Are there people who are old people can enter paradise? And the Prophet sallallahu alaihi wasallam responded, no, there are no old people who will enter paradise. Subhanallah, dito natin makikita ayon sa ibang mga pantas na si Propeta sallallahu meron din siyang sense of humor. Gusto niya biruin ang matanda sa kanyang pagmamahal at gusto ipabatid na sa paraiso ay walang papasok na matanda. Ang sino mang namatay dito sa mundo na bata o nasa wastong gulang o matanda na, kahit sino sa atin na namatay dito sa mundo na siya ay tatanggapin ng Allah sa paraiso, ang buhay sa paraiso mga kapatid ay mananatili tayo ayon sa hadithu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima rawahu annahu qal ay umruhu 33 umran kama umru Isa ibni Maryam indama rafa'ahu Allahu ila sama. Ang magiging edad ng kahit sinuman na mga taong tatanggapin sa paraiso ay edad niya ay 33 na gulang, at ito ang edad ni Propeta Isa na anak ni Maria noong siya ay pinrotektahan ng Allah at itinaas niya sa langit. Ang 33 edad na ito, sabi ng mga pantas, ito yung edad kung saan, subhanallah, sa Maranao na pamumuluan. Ito yung edad na kung saan tamang-tama ang lakas, tamang-tama ang ganda, tamang-tama ang kagandahang lalaki, ganda ng babae, at lahat dito sa tamang gulang na ito, 33. At mananatili ka na 33. Hindi ka tatanda sa paraiso. At ayon din sa Propeta sallallahu alaihi wasallam, ang ganda ng bawat isa sa paraiso ay nadadagdagan ito araw-araw. At ganun din kung saan ang taong ito ay mabibigyan sila ng katulad ng kagandahan ni Propeta Yusuf, kagandahang lalaki na ibinigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa hadith ng propeta na nabanggit niya na magkakaroon ng kagandahan ang sino mang papasok sa paraiso. Walang pangit sa paraiso, walang anumang pagkukulang sa paraiso. Puros lahat kagandahan, puros lahat mabuti, puros lahat saya, walang lungkot. At kung iisipin nyo, wala ring mabaho sa paraiso mga kapatid, dahil wala sa hadith ng propeta na kung saan sinabi niya ay hindi rin tayo doon magdudumi at hindi rin doon ang tao ay siya ay hihihi. Paano yun yung kumakain? Kinakain natin. Ang magiging pawis natin ay ito na yung misk na napakabango na kung saan tunay na ang bangong ito ay kung mahulog ito, isa lang, mahulog ito dito sa kamunduhang ito, ay tunay na makakamit ang tunay na bango. Subhanallah, ang fragrance ng paraiso mga kapatid. Mga kapatid, we are talking here about the reality of paradise, and this is not something like what you know na kwentong barbero. No, hada wajib lil Muslim. Wajib sa mga Muslim na maniwala at paniwalaan ito dahil ito ang tunay na kaganapan. At sino mang mag-uungkir, magtatalikod at hindi niya paniwalaan, magkakaroon ng pagdududa patungkol sa paraiso kung paano ito ipinaliwanag ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay ito ay pagkalabas sa Islam, magiging kafir ang isang tao. Mismo ang Quran, marami siyang sinabi patungkol sa paraiso ng Allah at ang hadith ng propeta Muhammad alaihi afdalu salatu wassalam. Subhanallah. Rawahul Imam Muslim anna man awwalu yadkhulu fil jannati an-nas ay bima'na fi yaumil qiyamah an-nas qala in ata babul jannah yaumal qiyamah fastaftahu fayaqulu al-khazinu khazinu fil jannah man anta faqalu ana Muhammad aw Muhammad fayaqul bika umirtu la aftahu li ahadin qablak. You see, this is the hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam na ang unang tao na papasok sa paraiso na kung saan si Propeta Muhammad. Noong ang anghel sa paraiso, sa bago ka pumasok, sinabi dito sa hadith na ito, sino ka? Sabi niya, ako si Muhammad. Sabi ng anghel na ito, ako ay pinagtagubilinan
inutusan ng Allah na walang papapasukin na kahit sinuman maliban sa iyo. Una kang papasok sa paraiso, sumunod ang mga ulul azm na mga sugo ng Allah at mga propeta. Pagkatapos nito ay ang susunod ay ang mga matuwid na salihin na nabanggit natin kanina hadith ng propeta na sila yung mga tagasunod ng propeta Muhammad alayhi salatu wasalam. Wallahi, try to imagine this. Try to think and ponder about this. We are the last generation. We are the last generation, right? Because the last prophet of Allah is Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. But Prophet Muhammad will be the first man who will enter paradise, and after him will be followed by the prophets and Rusul of Allah, then followed also by the followers of Prophet Muhammad alayhi salatu wasalam. What about those previous generation, the people before us, the people of Nuh, the people of Adam, and the people of Ibrahim, and those who followed them? No, first who will enter paradise? The people of the followers of Prophet Muhammad alayhi salatu wasalam. Wa hakada a'zamu wa hakada ma'a'zam hubbullahi subhanahu wa ta'ala li nabihi Muhammad alayhi salatu wasalam. Ito ang tunay na pagmamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sa kanyang mga tagasunod. Mga kapatid, subhanallah, batid nyo ba? Una, tunghayan natin ano ang mga pangalan ng paraiso. Hindi ba? Dahil ang naririnig natin usually ay ang sinasabing na we always hear about Jannah. Okay, Jannah means in Arabic, that is the paradise of Allah subhanahu wa ta'ala. Ang paraiso ayon sa mga nabanggit sa Quran ay may 6 o 5 itong mga pangalan. Una, first, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, in Suratul Yunus. You can find it in Suratul Yunus verse 25. Allah subhanahu wa ta'ala said in Suratul Yunus, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Allah calls to home of peace, Darus Salam. Isa sa pangalan ng paraiso ay ang Darus Salam, accepting Allah's religion of Islamic monotheism. Why? Because Darus Salam, those who will allow to enter Darus Salam are the people who have monotheism to Allah, believing Allah subhanahu wa ta'ala, and by doing righteous deeds. These are the condition to believe in Allah and also to perform what is good and enjoin what is good and forbid what is wrong. Good deeds and abstaining from any polytheism, any form of shirk and evil deeds, and guides whom He wills to the straight path. Allah subhanahu wa ta'ala, annahu huwa alladhi yahdi man yasha ila siratil mustaqim. Unang pangalan ay Darussalam. Isa yan sa pangalan after ng Jannah. Pangalawa ay Husna. Wa madha sami'tu minal husna. Where did you hear this? Yes, I've encountered this in the Holy Quran. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagbanggit din siya sa surat Yunus verse 26. Okay? Followed by lilladhina ahsanul husna. Husna. Subhanallah. Wa ziyadah. Wala yarhaqu wujuhum ujuhuhum fatarun wala dhillah. Ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Mananatili sila sa paraiso. And for those who have done good deeds, best reward for them, the paradise, husna, and ever. Ito yung honor ng isang tao na ibibigay sa kanya. Ang pangalan niya ay husna, honor of glancing the countenance of Allah, glorified and exalted to Him, Allah, neither darkness nor dust nor any humiliating disgrace shall cover the faces. They are the dwellers of paradise, they will abide therein forever. Allahumma amin. Kayo na mahilig sa mga forever, yan, mananatili tayo. Amin ya Allah, panatilihin kami na mga naniniwala sa Islam, naniniwala sa iyong kasiyahan, na manatili sa paraiso mo hanggang magpakailanman. Ipangatlong pangalan niya ay Tuba. Tuba, ano? It was also mentioned in the Holy Quran. Allah subhanahu wa ta'ala said in Surah Ar-Ra'd verse 29,
alladhina amanu wa amilus salihati tuba lahum wa husna ma'ab. Tuba lahum. According to this, those who believe in the oneness of Allah, Islamic monotheism, and work righteous deeds, tuba, all kinds of happiness, or the names of the trees in paradise. According to some interpretations of the scholars, tuba is also one of the names of the trees in the paradise, or this is also known in the paradise, and the one who are the dwellers of this are the people who believe in Allah and those who are doing righteous deeds. For them, and a beautiful place of final return. Ya Rab, may Allah grant us paradise. Pang-apat na pangalan ng paraiso, kung saan lagi natin din ito naririnig sa hadith ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, Al-Firdaus, Al-Firdausul A'la. The Prophet sallallahu alaihi wasallam also said that when you ask Allah subhanahu wa ta'ala, you don't have just to ask paradise, you ask Firdausul A'la. I mean, yung pinaka-peak, pinakamataas na paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala, na ang magiging kasama mo doon, mga kapatid, ay yaong sila na mga propeta, magiging kapitbahay mo si Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam. Wallahi, I was amazed one of the hadith and sayings of the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam, that inna akrabakum wa ahabbu ilaykum manzilan indi yawmal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Tunay na kung sino ang pinakamalapit sa akin at magiging kasama ko, kapitbahay ko sa paraiso, ay kung sino yung nagtataglay sa inyo ng may pinakamabuting pag-uugali. Wallahi mga kapatid, this is the hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. If you want to be a neighbor of your Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, therefore be kind to all human beings, to all Muslims, and as well as the non-Muslims, and all people in this world. Kasi ang kailangan dito is yung kung sino yung nagtataglay ng may pinakamabuting pag-uugali. Dalil natin dito sa Suratul Mu'minun, ang patungkol sa Firdausil A'la, alladhina yarithuna al-firdaus wa hum fiha khalidun. Alladhina yarithuna al-firdausa maf'ulun bihi wa hum fiha khalidun. Hum fiha khalidun. And who shall inherit, the person who are inherit the paradise of Allah, Firdaus, al-Firdausul A'la, they shall dwell therein forever. Sino yun? Yung mga tao na sila ay bibigyan ng paraiso ng Allah, is pangalan din niya ay Firdausul A'la. Panglima na pangalan niya mga kapatid ay haywan o hayawan. Anong hayawan ito? Plural ito ng maraming kabutihan, Jannah. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsabi sa Suratul Ankabut, and verse 64, Allah subhanahu wa ta'ala said, وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُ وَلَعِبُ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيْوَانِ. Subhanallah. لَوْ كَانُوا يَعْمَلُونَ أو لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. And this life, remember, your life, our life in this world is only an amusement and play. Nakuha natin ito, ang buhay natin dito sa mundo ay isang laro, isang mapanlinlang, at lilibangin niya tayo at makakalimot tayo sa ating Panginoon. And verily the home of the hereafter, that is the life indeed forever, the eternal life that will never end. And if they know not, hindi natin kasi alam maliit sa atin ang kung ano lang ang naiisip niya patungkol sa kanyang Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. So ito ang informasyon at ito ang ikinukwento sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang patungkol kung sino yung mga taong papasukin sa paraiso at mga pangalan nito. Kasama din dito ang Darul Muqamah. Darul Muqamah? Darul Muqamah. Darul Muqamah, a home that will last forever. Makikita natin ito sa Suratul Fatir, verse 35. Ngayon mga kapatid, natunghayan natin ang patungkol sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang mga pangalan nito. So ngayon, sino yung mga nararapat na pumasok dito? Right? Kasi nalaman natin ang mga pangalan niya. O sino? Ano yung mga sifat? Ano yung mga qualifications ng mga tao na sila ay tatanggapin ng Allah sa paraiso? Sa mga nabanggit mga kapatid, tunghayan natin sa
Suratul Imran. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsabi, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha anin nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tignan ninyo mga kapatid, Allah subhanahu wa ta'ala, those who are the dwellers of paradise, kailangan sila ay naniniwala. Hindi ba? Anong sabi dito? One shall test death, and only on the day of resurrection shall you paid your wages in full, and whoever is removed away from the fire and admitted to paradise of Allah, he indeed is successful. The life of this world is only an enjoyment and deception, deceiving thing, the life in this world. So ibig sabihin nun mga kapatid, ay yung mga tao na sila ay may mga mabubuting gawain, na kung saan din ang Allah subhanahu wa ta'ala ay binanggit din niya ito sa Suratul Nisa verse 124, وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. And whoever does righteous good deeds, male or female, and is a true believer in the oneness of Allah wa ta'ala, such will enter paradise, and not the least injustice. Allah subhanahu wa ta'ala will be just to all of us. Even the size of a speck of a back of a date stone, subhanallah, will be done to them. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, kailanman siya ay hindi nagkulang sa paglilitis ng bawat isa sa atin. Sino mang papasok sa paraiso, nararapat papasukin ng Allah dahil sa kanilang mga mabuting mga gawain. Ito rin mga kapatid, subhanallah, this is also a challenge to our non-Muslim listeners and watchers. Ano ba ang sinabi dito ng Allah subhanahu wa ta'ala? Sa surat Al-Ma'idah verse 72. Listen to this. O you non-Muslims, لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ. Allahu Akbar. Look at this. Listen to this. This is in Surah Al-Ma'idah. Allah subhanahu wa ta'ala said, surely they have believed who say that Allah is the Messiah, the son of Jesus, the son of Mary, Jesus Christ, the son of Mary, and they say that he is God, but he's only a Messiah, Jesus. And Jesus said to these people, O children of Israel, worship Allah, my Lord and your Lord. Verily, whoever sets up partners in worshiping Allah with Allah, then Allah has forbidden paradise to him, and the fire will be his abode. And for the zalimun, the politists, and the wrongdoers, there are no helpers to them. Minsan kasi, nagsasabi tayo na ang tatanggapin lang sa paraiso ay ang naniniwala sa Allah, naniniwala kay Propeta Muhammad at sa lahat ng mga propeta. Minsan may mga siguro naririnig, nanonood ng ating mga kababayan na sabi nila, grabe magsalita ang mga Muslim, sila lang ang may karapatan sa paraiso. Ano kami? Mabubuting gawain din namin. Mabubuting tao din kami. Minsan may makikita ninyo na mas mabuti pa ang Kristiyano, ang mga Hudyo kaysa sa Muslim pagdating sa pag-uugali. Okay, nandyan tayo. I agree with you with that. Pero dito pa rin refer sa Quran. Mismong Allah ang nagsabi, kailanman ang sino ang magsabi na ang Diyos ay si Isa. Sinabi niya na ang Diyos ay si Isa, na anak ni Maria, na siya lamang ay bilang isang propeta, siya ay nabawal sa kanya ang paraiso. So, ito lang po, nagbabase po tayo sa Quran. At ang sa atin lang naman ay ang pagbabahagi, para rin kahit papaano magising kayo ng katotohanan. Marami na rin po mga
nakikinig ng mga Kristiyano, nakikinig lang. There is no compulsion in religion, right? Just listen to us. Open your hearts and mind. Then after that, you seek the truth. For the truth will set you free. And maybe Allah subhanahu wa ta'ala will give you guidance. Why? It's because you are sick. And Allah subhanahu wa ta'ala, He guides whom He wishes to be guided. And also, He will mislead anyone whom He wishes to be misleaded. So, nasa kapasyahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang sa atin po, kami ay hindi nagmamayabang at hindi rin kami nagsasabi na pag-iinsulto sa anumang relihiyon. Indeed, ang sa amin lang ay iparating sa inyo ano ang sinabi ng Quran. At matutunghayan nyo rito na sinabi mismo ni Isa na anak ni Maria na kung mahal nyo siya, wallahi mas mahal namin mga Muslim. Bakit namin minamahal ng mga Muslim? Kasi sunusunod namin ang utos niya. Siya mismo ang nagtuturo sa kaisahan ng Allah at sumamba sa Diyos. Nagpatira siya, nag-ayuno siya. So hindi kailanman siya naging Diyos. Siya mismo nagsabi, O abudullaha rabbi wa rabbakum. Worship Allah, my Lord and your Lord, O people of Israel. And at the same time, you, O people right now who believe that they are the Christians. Actually, yung mga followers ng Christians, kung tutunghayan mo, kami na mga Muslim. We are the followers of Jesus Christ. Ang turo ni Jesus Christ is sumamba sa tunay na nag-iisang Diyos. So, mga kapatid, siyan yung mga tao na sila ay mayroon silang mga at katangian na sila ay tatanggapin sa paraiso ay dahil sa kanilang mga mabubuting gawain. Dwellers of paradise, subhanallah, Allahu Akbar. Tingnan nyo. In addition to this, also in Surah At-Tawbah, verse 72, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsabi, Wa'adallahu al-mu'minina wal-mu'minat jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa masakin tayyibatan fi jannati adn. Look at this. Allah subhanahu wa ta'ala said, Allah has promised to the believers, referring to the believers, oneness of God, men and women, the gardens under which rivers flow and dwell therein forever, and the beautiful mansions and gardens of Eden paradise. But the greatest bless is the good pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala, and that is the supreme eternal success. Mga kapatid, walang success dito sa mundo. Aywan ko lang kung sino yung sa inyo na paniniwala niya na may tagumpay dito sa mundo. Wallahi wala. Ang kasi tagumpay dito sa mundo, nakikita lang natin yan is just a fading away. Dumaan ka lang. Naging masaya ka minsan, tapos hindi yun mananatili. Hindi ang pagiging success ng tao dito sa mundo ay kung ano yung kayamanan mo, kung ano yung mga yaman ng mga anak mo, dami ng pamilya mo, alahas mo, ang lahat ng mga yan. Why? Kasi soon or later, you will leave this, hindi ba? Mamamatay ka rin. So, pag namatay ka, ililibang ba sa'yo? Alimbawa, presidente ka, namatay ka. Tatawagin ka pa rin bang presidente doon? Hindi, presidenteng yumao. Pwede kang tapakan, pwede pang sunugin ang libingan mo at pwede pang lagyan ng mga dumi. So, ibig sabihin, nothing, wala na. So, there is no real success in this world. Kasi ang dito lang is mga palamuti. Naging masaya ka, minsan maging lungkot, at ganyan ang buhay. Alam niyo po ba ang real success? The real success are those people who will enter paradise. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to grant His paradise. Amin ya Rabb. Allahu Akbar, Allahumma amin ya Allah. So, ibig sabihin po, ang tunay na tagumpay ay sa paraiso. Ang sinong tatanggapin sa paraiso? Hindi ang mundong ito. Ito yung mga tao na kung saan ay wal mu'minun. Sila, yung mga mananampalataya. So, mga kapatid, subhanallah, marami pa talaga akong gustong sabihin. Akala ko, nagsisimula lang ako, tapos hindi ko pa natapos ang gusto kong sabihin. Pero sa kaiklian ng oras natin, at nakakapagsinungaling ako sa inyo, gusto ko 30 minutes, pero hindi, umabot na tayo minsan ng more than 30 minutes. Pero subhanallah, dahil alam nyo, ang aral na napupulot ko rito, napakaiksi ng buhay natin. Napakaiksi ng mga sandali dito sa mundong ito. Ya Allah. Tignan nyo, kahapon lang tayo nagsimula ng Ramadan, hindi ba? Ngayon, ilang araw na lang, magpapaalam na ang Ramadan. Kawawa at sayang ang mga tao na dumating ang bisitang ito at hindi sila nagpaunlak sa Ramadan at hindi nila sinunod ang Ramadan na pag-uutos nito. Allahumma amin. Tagumpay sa mga taong nagsikap, nagsabar,
nagbasa ng Quran, nagtahajjud, nagbigay ng mga zakat, gumawa ng kabutihan, pinigilan ng sarili, dahil ito ang tunay na inshallah ay bibigyan ng Allah. Okay, bagitin natin ang patungkol sa mga kagamitan o ano yung magiging kasuotan sa paraiso. Hindi ba? Mga kapatid, subhanallah, ang dami ng mga nabanggit patungkol dito. Sa surat Al-Kahf, kung saan verse 31, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay sinabi niya, ulaika lahum jannati adnin tajri min tahtihal anhar, yuhlawna fiha min asawira, subhanallah, yuhallawna fiha min asawira min dhahabi walibasun thiyabun khudrum min sundusi wa istabrak. Dito sa mundo, nature natin, mayroon tayong mga paboritong kasuotan. Yung mga mahal, isipin nyo, minsan may mga tao na ayaw niya sumuot ng murang kasuotan, di ba? Kailangan abot yan ng 1,000 plus. Kasi nga, pag maganda yung suot mo, original yan, talagang very comfortable ka. Gustong-gusto mong sinusuot yan. Minsan, pag may naka-appreciate, ganda ng suot mo. Tapos ikaw na magsisibo, hoy, mahal yan. Alam mo ba yan? Alam ng Allah ang mga gusto natin dito sa mundo. At yun din ang ibibigay niya sa atin sa paraiso. Mga pagkain, daming pagkain sa paraiso. Sa paraiso na kung saan pagpasok mo doon sa paraiso, mga kapatid, may mga bata. Yung kapapanganak daw, ayon sa hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam, yung mga bata ng mga Kristiyano, mga Hudyo na hindi pa umabot sa tamang gulang at mga anak ng mga musliman, sa araw ng paghukom, sila yung magiging parang mayroon daw silang mga pakpak na nagsisiliparan doon. Mayroon silang dala-dala na mga platito, mga gamit na may mga iba't ibang uri ng pagkain. At ang sino mang papasok sa paraiso ay ito ay bibigay agad sa kanila. Pumili ka at kumain ka. Mamamangha ka, mga kapatid. Mamamangha kayo o mga kamusliman. At ano ang inyong mga kasuotan? Kasuotan na kung saan, subhanallah, anong sinabi dito? These for them will be the Eden of paradise, everlasting gardens, wherein rivers flow underneath. May mga patubig doon sa ating paraiso. Gustong-gusto natin, nakikita natin ang mga rivers. Ang mga laway, hindi ba? Mahilig halos kaharamihan sa atin mag-swimming. Bakit? Alam nyo ng Allah na yun ang kinalulugdan at gusto ng ating mga mata. Therein, they will be adorned. Mayroon silang mga kasuotan. The bracelets of gold. Oh, subhanallah. Isipin nyo, yung mga mahilig magbulawan dyan. Ya Allah, naalala ko yung lola ko, subhanallah, tanggapin nawa siya sa paraiso and I know her. Subhanallah, kung saan ang hilig niya magsuot ng bulawan, yung ginto. At sabi niya, alam mo, apo, pag ako wala akong suot na ginto sa aking katawan, para akong nangihina. Yun yung mga sa kababaihan, gustong-gusto nila. At ganun din kayo ng mga lalaki dito sa mundo, bawal sa atin yan. Pero sa paraiso, ang kasuotan natin, ang mga gamit natin, ginto at pilak at silver at diamante, lahat nandoon. Yun nga yung sinabi ko, ang paraiso ay hindi ito naabot ng isip ng isang tao kung ano ito, mga kapatid. So, sila ay susuot ng mga gold and bracelet, and they will wear a green garments of fine and thick silk. They will recline their raised thrones. How good is the reward! And that what as an excellent dwelling, resting place in paradise for the people who deserve to enter paradise. Mga kapatid, dahil oras na po para tayo ay magpaalam na. Sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala, darating ang araw na ang kakainin ng bawat isa, lahat, ano man ang isipin mo, darating. Wallahi, isa sa riwaya sa hadith na kung saan pag ikaw ay kumain ng anumang uri ng prutas o pagkain doon, may araw na Biyernes na kung saan yun yung yawmu ziyada. Yun yung dagdag na ibibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sasabihin ng Allah, o mga tao sa paraiso, ano pa ang gusto nyo? Gusto nyo pa na dagdagan ko kayo? Sasabihin nila, o aming Panginoon, pinatawad mo kami sa aming mga kasalanan.
Binyayaan kami ng paraiso. Wala na kaming makikita na ano pang dagdag sa paraiso. Subhanallah wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid, magpapakita siya. Ayon sa hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam, magpapakita siya sa katulad ng yawmul ladhi antum tarawna al-badr. Doon sa Ghazwatul Badr na kung saan bumaba na napakalapit ng buwan sa kaganapan ng gabi ng labanan sa Badr. Ngayon, minsan nakikita natin ang buwan sa gabi. Hindi ba minsan halos akalain mo ay kaya mo siyang hawakan dahil sa lapit niya? Ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang liwanag niya, magpapakita sa atin, mga kapatid. Allahumma amin. At pag nakita natin ang Allah, yun ang pinaka-peak. Parang nawala na ang paraiso ng mga anong tinamasa mo at nakita mo doon. Paano mo makikita, mga kapatid? Ayon sa ibang pagpapaliwanag ng mga panta sa hadith ng propeta, kung ano yung kakainin mo, makikita mo doon na invitation. Allah subhanahu wa ta'ala, your creator, invited you to meet Him. Subhanallah, lahat ng tao sa paraiso, magkikita sila at magpapakita ang kanilang Panginoon. Ayon sa mga ibang riwaya ng mga pantas, may mga anghel nakakatok sa mga pintuan, sa ating mga kasar, doon sa mga bahay. Hindi bahay, actually, ito yung mansyon, yung kaharian ng isang tao. Sasabihin nila, ya fulan, o ikaw na kinalugdan ng Allah, ang iyong Panginoon ay ikaw ay iniimbita para magpakita. Sa paraiso, mga kapatid, walang gabi at walang araw. Ang araw na ito ay itatapon doon sa nagliliyab apoy sa paraiso, sa impyerno. Ang liwanag ng paraiso ay mismo ang liwanag ng Allah subhanahu wa ta'ala. Walang tulugan, walang pagod. Sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala, kung saan pagkatapos makita natin ang bawat isa sa atin, hunaka fisuk, mayroon itong palengke, na bilihan ng kahit sino. Mahilig tayo pumunta sa may bilihan, palengke. Subhanallah, doon meron. At ang pag isang tao ay naparaan at napunta sa paraiso ng Allah, subhanallah, sasabihin niya sa sarili niya, mayroon siyang makikita na napakagandang larawan. Pag nakita niya ito, pagbalik niya sa kanyang asawa, sasabihin ng asawa niya, ya amatallah, ya rahimakallah, napakaganda mo ngayon, nadagdagan ng pagkabata mo, pagkaganda mo ngayon, ang pananabik mo sa asawa mo, sa kasama mo, saan ka ba nanggaling? Yun po, araw-araw, nadadagdagan ang lakas, nadadagdagan ang ganda natin, gandang lalaki at babae, at araw-araw natatamasa mo ang lahat. Asawa, nabanggit natin ang asawa. Subhanallah, ang magiging asawa mo doon, mga kapatid, alam nyo po ba? Ayon sa riwaya ng hadith, kayo na mga kalalakihan na mahilig na marami, tayo mong maging asawa, subhanallah. Dalawa asawa mo dito sa mundo na siya ay kasama mo sa pananampalataya. Makakasama mo siya doon. Hihilingin mo yun sa Allah. At kung siya ay tanggapin sa impyerno, pwede mong hilingin sa Allah na siya ay makasama mo siya sa paraiso. Pagkatapos noon, mga kapatid, mayroon ka ring asawa doon na isa o dalawa. At pagkatapos noon, mayroon kang mga utus-utusan na hurul 'ain. Kanino itong hurul 'ain? Itinalaga ito ng Allah na nilikha ng mga kababaihan sa paraiso na sila ay mga utus-utusan ng iyong asawa. Subhanallah. Ibig sabihin, ang asawa mo sila yung queen, sila yung reyna, at utus-utusan ng niya yung mga kababaihan doon sa paraiso. 70 na mga kababaihan sa paraiso. At ang mga kababaihan sa paraiso, mga kapatid, lahat ito ay halal sa'yo. Lahat ito ay asawa mo. Subhanallah, there are so many things to say regarding the paradise of Allah subhanahu wa ta'ala. Ano ang magiging kaganapan? Ano ang pananatili natin doon? Buhay na walang hanggan, dahil yun ang itinalaga ng Allah sa mga taong tunay na naging matakutin at sumunod sa Kanya. Maraming salamat sa inyong panunood. Hanggang sa muli, mga kapatid, biyayaan tayo ng Allah ng paraiso, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, tanggapin ang ating mga mabubuting gawain. Wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.